Dapat puro pataas yan. Puro pataas. Goods ang TPS guys. Saan mo na dinala to? Ang motor mo? Saan na galing yan? Motor. Galing na. Hindi, yung saan mo binagawa? So, may yung malapit sa simbahan, alam mo yung simbahan mo. Hindi ko alamin. Ano, unahan ng Taytay. Ganyan. Doon lang, tsaka saan? Doon sa check up lang. Ang check gumawa up. talaga, yung doon sa ano. Kasi doon ako nabot ng patay-patay. Sa Kaya hindi ko naman ano. Ang ginawa ko, pinagpinta ko lang kasi nahirapan ng mandar eh. Ano pinapabili sa MPS Yung TPS? oh. Pati di ka nakabili, no? Sabi ko, dalawang beses ako punta rito. Kaya napagtanong ko. Dalawang beses na. Sabi ko parang ano nga rin ako doon, duda. Kaya gusto ko talaga pa-diagnose. Honda namamatay. Kasi sa Shopee, Tignan natin anong problema na ito guys. Tingnan niya. Biglang baba ng minor. Tapos pag tinrottle mo, may time na namamatay. Ayan, namatay siya. Ano yan? Try natin ulit. Start. Mag-start. Biglang baba ng minor. sana kung may pag-diagnose mo, manalong ka doon. Tapos pag tinrottle, patay. Ayan, namatay. Patay ano. Basahan natin guys. Scan natin. Mga kukulang. 3, 4, current, no trouble code, no current. Pag wala sa current guys, try nyo dito sa store code kasi minsan nandyan yan. Ay wala rin, pinasahan wala. Skip natin. Try natin basahan yung ano, yung TPS voltage niya. Kasi namamatay. Dito sa graph. Pagbasa niyan guys, ganito. Unti-unti yung throttle up to. Throttle. Tignan niyo yung graph. Dapat pataas lang yan. Kapag nag-drop yan, may problema. Goods. Bawa-bawa. Tsaka lang dapat mag-drop yan. Yan. Okay. Isa pa. Taba natin para makuha ng buo. Throttle up. Dapat puro pataas yan. Puro pataas. Goods ang TPS guys. Dahil good ang TPS,
Try natin i-reset. Manual. Bunutin na natin to. Okay guys, conduct tayo ng TPS reset tsaka eSIM initialize. Ito na yung EOT sensor ay socket. Pagkabunot niya yan, check niya yung wire kung ganyan kulay, pink, white, tsaka green, orange. Ayun na yan, saksakan nyo ng special tools. Special tools natin. Short nyo lang yan guys, gamit ang inyong special tools. Tapos dapat nakakabit na rin to guys, itong SAS connector nyo. Pag on nyo, bilang kayo ng 5 blink ng check engine. 1, 4, 5, tapos off nyo. Pag off nyo, bunutin nyo to, saksak nyo ulit. Ayan, nakasaksak na. Balik nyo rin yung goma guys, para hindi siya mabasa. After ng TPS reset, eSIM initialize naman. Ito yan, throttle nyo sagad habang naka-on, tsaka nyo i-on. Yan, tapos bilang ka ng 7 sa check engine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tsaka nyo bitawan yung throttle. Tapos 3, 1, 2, 3, okay. Okay na yun guys, tanggalin nyo na to yung SAS connector sa DLC. After nyo siya ma-reset, kunan nyo siya ng RPM reading. Start natin. Baba siya. Dapat may ganito kayo guys ha, tachometer. Tututok niya yan sa high tension wire ng spark plug. Ayun, mababa siya. Dapat yan 17 plus minus 100. Pilitin natin guys ha. Ikot pa counterclockwise pataas ng minor. Okay na yan guys, kasi tataas pa yan. Kahit maka-reach nyo lang yung 1.6, tataas pa yan dahil pag bumilit yan, tataas pa yan. Testing natin. On. Yun, bago yung minor nya. Tingnan natin kung mamatay pa. Yun no, hindi na mamatay guys. Ay ganun lang guys pag nangyari sa inyo. Testing. Throttle up. Tandaan lang. Okay na. Ito na yung Honda Beat. Check natin guys kung namamatay pa. On. Observe nyo yung ano, yung RPM. Ibang iba. Kanina babang baba. Isa pa. On. Pakinggan nyo yung RPM. Hindi katulad nung una, sobrang baba agad.
Start. Diba? Throttle natin, katulad kanina. Pag tin-throttle mo ng bagya, namamatay. Ayan. Yes na. Ano si bossing? Okay na bossing.